Biblia sa Filipos, chapter 2, chapter 3. Sa mga magulang po sa likod na baka kailangan nyo po ng tulong, meron pong mga kapatid na willing tumulong po para alagaan po yung mga bata. At kung hindi talaga mapatahan, meron pong upuan sa labas. Kasi po ayaw po natin yung buong congregation po ang naabala kasi ang ginagawa po natin ay para sa Panginoon. Importante po ang ating ginagawa. Ang training po ay sa bahay, hindi po sa church. Sige po, buksan po natin sa Filipos chapter 3. Chapter 3, verses 12 to 16. Basahin po natin. Hindi sa ito'y aking nakamit na, o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot, ang perfection, kung papaanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, tayong nasa hustong gulang, yung mga matured, ay magkaroon ng parehong kaisipan. At kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipahayag sa inyo ng Diyos. Lamang, panghawakan natin ang ating naabot na. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na siyang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kalakasan upang makamit namin, Panginoon, ang iyong layunin kung bakit mo kami niligtas, ang maging kamukha ng aming Panginoong Yesus. At salamat, Panginoon, na ultimately ito ay nakadepende sa iyo, hindi sa amin. Kaya kinikilala po namin, Panginoon, na sa aming mga sarili, kami po ay very weak. Hindi po namin kaya, Panginoon. Nakadepende po kami sa iyong Holy Spirit. At ito ang kailangan namin ngayong umaga, Panginoon, na enlighten mo ang aming puso't kaisipan, ang iyong mga salita, ang magpalinaw sa aming mga kaisipan. Magdulot ito ng joy sa amin, Panginoon. Encouragement na magpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen. Amen. Malinaw nating masisilip sa mga sulat ni Apostol Pablo na siya po ay in love sa athletics. Palagi siyang gumagamit ng athletic metaphor or analogy para illustrate ang mga spiritual na katotohanan. Ang isang athletic analogy na ginamit niya ay ang isang mananakbo, isang runner. Tumatakbo sa isang race, sa isang takbuhin. Na ito ang sinasabi niya sa ating mga bersikulo na binasa, na ang isang Kristiyano ay isang runner.
At ang Christian life ay isang race, isang takbuhin. Ang sabi nga, sinisikap kong maikasatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Ito ang picture ng maximum effort na kailangan ng isang mananampalataya upang makamit niya ang spiritual maturity, upang makamit niya ang Christ likeness, na ito ang layunin, disenyo ng Panginoon kung bakit niya niligtas ang isang makasalanan. Pagkatapos ilahad ni Apostol Pablo ang kanyang testimony kung papaano siya niligtas ng Panginoon magmula verses 1 to 11 ng chapter 3, magmula naman verses 12 to 16, inilahad ni Apostol Pablo ang kanyang experience, ang kanyang lakad bilang isang mananampalataya, kung papaano siya namumuhay upang makamit niya ang spiritual maturity upang maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Kung tatanungin natin, at ito ang gusto nating itanong kay Apostol Pablo, kung tatanungin natin kay Apostol Pablo kung ano ang kanyang ginagawa o ginawa upang siya ay mag-grow sa kanyang pananampalataya, ang sasabihin niya sa atin ay press on, I strain forward, nagsisikap ako, ang sabi niya. Binibigay niya ang kanyang maximum effort upang makamit niya ang gantimpala na naghihintay sa kanya. Sa isang tunay na mananampalataya kay Jesus, kailangan niyang mag-grow spiritually. Kung papaanong si Apostol Pablo po ay hindi naging perpekto sa mundong ito bilang isang mananampalataya, dahil ang sabi nga sa verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ang sabi nga. Gayunpaman, ang sabi nga, sinasabi po ng Biblia na dahil sa bagong buhay na itinanim ng Holy Spirit sa bawat isang mananampalataya, ang direction ng buhay ng isang tunay na mananampalataya ay patungo sa perfection, hanggang sa makamit niya ito sa langit. Pero habang nandito tayong mga mananampalataya sa mundong ito na nahulog sa kasalanan, magkakasala tayo, magpi-fail tayo, magkakamali tayo. Pero take note, hindi po ito ang general na direction ng isang mananampalataya. Tama, nagkakasala, nagpi-fail tayo, pero obvious nating makikita na paunti-unti ay nagiging kamukha rin tayo ng ating Panginoong Yesus. Paunti-unti ay nababawas ang ating mga nagagawang kasalanan. Paunti-unti ay nakakamit natin ang disenyo ng Panginoon na maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Hindi magiging perpekto ang isang Kristiyano sa mundong ito, pero makikita mo ang malaking pagbabago na paunti-unti ay nagiging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Si John MacArthur ang nagbigay ng maraming dahilan sa kanyang sermon sa text na ito kung bakit dapat tayong mag-grow, tayong mga mananampalataya. Una, ang ating spiritual growth, pinapatunayan nito na meron tayong spiritual na buhay. Kung walang growth sa ating buhay pananampalataya, baka walang buhay. Napakadaling sabihin na tayo ay Kristiyano dahil nagpahayag tayo ng pananampalataya.
kay Jesus. At tayo ay papunta sa langit, pero kung walang obvious na pagbabago sa ating buhay, sinasabi ng Bible na i-consider mong i-check kung ikaw ba ay nasa pananampalataya. Dahil kung merong spiritual na buhay na naitanim sa isang tao, kailangan meron ding growth. At obvious dapat na nakikita ang spiritual growth na ito, na paunti-unti ay nagiging kawangis ng ating Panginoong Yesus. At ang ating spiritual maturity ang nagbibigay sa atin ng assurance na ang ating profession of faith ay tunay nga. Na tunay nga na tayo ay papunta sa langit dahil merong visible na patunay ang ating spiritual maturity. Alam niyo po ba na kapag tayo ay lumalago sa pananampalataya, naiiwasan natin ang maraming sorrows, maraming kalungkutan na resulta ng ating immaturity. Araw-araw, alam po natin ito, na gumagawa tayo ng decision, napakaraming decision sa ating mga buhay. At kung papaano po tayo gagawa ng decision, nakadepende po yan sa ating spiritual growth. Nakadepende po yan sa kaalaman natin sa salita ng Panginoon. Nakadepende po yan sa pagkakilala natin sa ating sarili. Nakadepende po yan sa ating karakter. Ang isang mananampalataya na lumalago sa kanyang relationship sa Panginoon, makakaiwas siya sa maraming maling decision sa kanyang buhay. Kasi meron siyang kaalaman sa salita ng Panginoon. At meron siyang strong desire na sundin at gawin ang kalooban ng Panginoon. Kumpara sa isang immature na mananampalataya, maraming mga problema na kanyang nararanasan ay nag-uugat dahil sa kanyang immaturity. Pumapasok sa maraming temptations, nahuhulog sa maraming kasalanan. At ito ang nagpapabigat, nagbibigay ng misery sa kanyang buhay. Ang ating spiritual maturity ang nagbibigay ng joy at usefulness sa atin. Kaya kailangan natin mag-grow bilang mga mananampalataya. Nakadepende po sa ating spiritual growth ang quality ng ating buhay. Tama, ang eternal life ay mararanasan natin fully sa susunod na buhay. Pero ngayon pa lamang, habang tayo ay nag-grow sa ating pananampalataya, nararanasan natin paunti-unti ang buhay ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Kaya merong quality na nandito pa tayo sa mundong ito, nararanasan na natin ang langit. Ito ang main reason kung bakit si Apostol Pablo, ang kanyang main goal ay ang maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Ito ang pinaglalaanan niya ng kanyang buhay at kalakasan. Ang makamit niya ang gantimpala, ang maging kamukha ng Panginoong Yesus. Meron tayong mga prinsipyo na makikita sa ating text kung papaano pong nagsisikap si Apostol Pablo na makamit ang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Kung papaano siya mag-grow. Meron tayong titignan na dalawa ngayong umaga at Lord willing ay tatapusin natin next Sunday. Unang prinsipyo,
merong awareness si Apostol Pablo na hindi siya perpekto. Meron siyang awareness na hindi siya perpekto. Sa verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. At 2 beses niyang inulit na gusto niyang ipakita o sabihin na hindi siya perpekto. Pagkatapos pong ilahad ni Apostol Pablo ang pakinabang na kanyang nakamit dahil sa kanyang pagkikipag-isa sa ating Panginoong Yesus para sa kanyang kaligtasan, at mababasa natin yan sa verses 8 to 11 ng chapter 3, ang sabi nga, nagkaroon siya ng knowledge sa ating Panginoong Yesus, na ipasuot sa kanya ang katwiran ng ating Panginoong Yesus, naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus, ang communion, ang glory ng ating Panginoong Yesus. Pagkatapos po nito, dali-dali niyang sinabi na hindi pa siya nakarating, hindi pa siya perpekto. Baka kasi magkaroon ng kaisipan ang mga Philippians na perpekto na si Apostol Pablo, na siya ay nakarating na. Kaya nilinaw po ni Apostol Pablo na pagkatapos ng mahigit 30 years ng paglakad niya sa pananampalataya, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakarating sa perfection. At ang isang reason din ni Apostol Pablo ay para i-rebuke niya ang mga Judaizers, mga false teachers na nagsasabi sa mga Philippians na kung sila ay magpapatuli at susunod sa mga kautusan ni Moses, sila po ay magiging tunay na ganap sa kanilang pananampalataya. Ang umpisa ng tunay na pagsisikap na makamit ang Christ likeness ay ang kaalaman na hindi pa tayo perpekto. Si John Stott ang nagsabi, ang kaalaman ni Apostol Pablo na hindi siya perpekto ang nagsisilbing springboard upang siya ay mag-progress sa kanyang pananampalataya. Si F.B. Meyer, ang sabi niya, self-dissatisfaction lies at the root of our noblest achievement. Ang sinasabi niya, anuman makamit natin spiritually, anuman ang ma-achieve natin spiritually para sa Panginoon, yan ay nagmumula sa kaalaman na hindi tayo perpekto. Merong dissatisfaction sa ating puso. Hindi tayo napiplease, hindi tayo kontento, hindi tayo masaya sa kung ano ang kalagayan natin spiritually, kaya magpupursige tayo. Ibibigay natin ang maximum effort natin para makamit natin si Kristo. At ang ganitong klaseng pagsisikap, nag-uumpisa yan sa kaalaman na hindi tayo perpekto. Merong discontentment sa ating puso spiritually. Ang pagiging kontento natin sa ating kalagayan spiritually na sabihin natin na okay na tayo sa ganitong situation, marami na tayong nagawa para sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang ganitong contentment ay delikado. Delikado. Magiging insensitive na tayo sa ating mga kasalanan. Dedepensahan natin ang ating sarili palagi na okay tayo at wala tayong problema. Imbes na aminin natin ang ating mga kasalanan, imbes na tanggapin natin ang ating mga weaknesses at magpatuloy tayong magsikap upang mag-grow, palagi tayong dumidepensa na tayo ay okay. Kasi nga, naging kontento na tayo sa ating kalagayan spiritually. Wala sino man sa atin, base po sa aking pagkakaalam, na magsasabing tayo po ay perpekto na. Wala. Wala. Pero marami sa atin na namumuhay
na para bang nakarating na tayo sa perfection. Masaya na tayo sa pagiging respetadong Kristiyano. Basta palagi tayong present sa mga gawain, wala tayong inaagrabyadong tao, walang public scene, okay na tayo. Kontento at masaya na tayo sa kung ano ang kalagayan natin sa kasalukuyan. Si Apostol Pablo na makikita natin ang picture ng isang malusog na mananampalataya. Pagkatapos ng 30 years na gaano man karami ang kanyang na-achieve para sa Panginoon, gaano man kalayo ang kanyang narating sa kanyang paglilingkod para sa Panginoon, hanggang ngayon ay siya po ay nagsisikap na mag-grow pa. Dahil alam niyang hindi siya perpekto. Dahil alam niyang marami pang kasalanan sa kanyang puso na kailangan niyang i-mortify. Marami pang aspeto sa kanyang buhay na kailangan niyang isubmit sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi siya tumitigil sa pagsisikap na siya ay mag-grow sa kanyang pananampalataya. Kailangan po nating maunawaan ang isang tunay na Kristiyano, dahil tinaniman siya ng bagong buhay ng Holy Spirit, merong built-in desire na lumago. Kasi nga merong buhay. Merong built-in spiritual hunger. Pagkagutom sa mga bagay na spiritual. Merong spiritual dissatisfaction kasi nga merong buhay. At ang spiritual dissatisfaction na ito ang nagtutulak o nagmo-motivate sa ating mga Kristiyano na magsikap pa. Gaano man kalayo ang ating narating sa ating pananampalataya. Gaano man kahirap ang ating takbuhin bilang mga Kristiyano, merong palaging nagmo-motivate sa atin na magpatuloy at magsikap. At alam niyo po ba, ang immediate effect ng ating pagsisikap na paunti-unti ay nakikilala natin ang Panginoon sa ating buhay, merong satisfaction. Merong contentment sa ating kaluluwa. Pero ang problem, the more na nasasatisfy tayo sa Panginoon, the more na nagugutom tayo. Parang tubig ng dagat. Kapag ininom mo, palagi mong gusto. Palagi kang nauuhaw. Ganon din spiritually, na merong built-in desire na gusto nating makilala ang Panginoon, at kapag tayo ay nagsisikap sa pamamagitan ng word and prayer, masasatisfy ang ating kaluluwa. At the more na nasasatisfy ang ating kaluluwa, the more na nagugutom tayo. The more na gusto pa natin si Jesus sa ating buhay. The more na magsisikap tayo, na mas lalo natin siyang makilala at mag-grow sa ating pananampalataya. Ito ang picture ng isang malusog na Kristiyano. Nag-uumpisa sa kanyang dissatisfaction na nag-uugat naman sa kanyang awareness na hindi pa siya perpekto, na marami pang kasalanan na dapat pang immortify sa kanyang puso. Wala pa siya sa langit. Kaya merong malaking problema ang isang Kristiyano kapag nakontento siya sa kanyang spiritual na kalagayan. Hindi lang sa nag-stop siyang mag-grow, kundi siya po ay nagdi-decline sa kanyang pananampalataya. At ang Kristiyano nagdi-decline sa kanyang pananampalataya, nagiging insensitive. Hindi nga nakikita ngayon ang maraming kasalanan sa kanyang buhay. At palagi niyang dinidepensahan ang kanyang sarili. Kasi nga, kontento na siya sa kung ano ang meron siya. Kaya sa mercy
ng Panginoon, ang gagawin niya, ipaparanas niya sa atin ang pain ng ating immaturity upang tayo ay magising, upang hindi tayo makontento sa mga maling decisions na ating gagawin na nag-uugat sa ating immaturity. I-allow ng Panginoon na mahulog tayo sa iba't ibang kasalanan at maranasan natin ang maraming epekto nito sa ating buhay, yung kawalan ng joy na resulta na nagpabaya tayo sa ating communion sa Panginoon, yung misery na resulta ng ating spiritual decline, ipaparanas ng Panginoon sa atin. Hindi dahil gusto niya tayong sirain, kundi dahil gusto niya tayong gisingin na merong mali. Kapag naranasan natin ang pain, hindi tayo magiging kontento sa kung ano ang kinaroroonan natin. Merong problema pala. At doon tayo mag-start na magsikap na makilala pa si Jesus. Importante na magkaroon tayo ng tamang pananaw sa mga paghihirap at failures na pinaparanas ng Panginoon sa atin. Sinasabi lang sa atin na hindi pa tayo nakarating. Hindi pa tayo perpekto. Kaya imbes na ma-discourage tayo, di ba, kung susunod tayo sa disenyo at kalooban ng Panginoon, mas talo tayong may encourage na magsikap upang marating natin ang spiritual maturity na disenyo ng Panginoon sa atin. Habang tumatagal si Apostol Pablo sa kanyang pananampalataya bilang isang Kristiyano, habang siya ay lumalago bilang isang Kristiyano, pababa ng pababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Padami ng padami ang nakikita niyang kasalanan. Sinasabi sa atin kung papaano po kumikilos ang Holy Spirit sa ating mga buhay upang i-grow tayo na ang spiritual maturity nag-uumpisa yan sa conviction ng Holy Spirit sa ating mga kasalanan. Pinapakita niya sa atin ang ating mga kasalanan. Kapag meron tayong nakitang kasalanan sa ating mga puso, huwag niyo pong isipin na ngayon lang yan. Hindi, matagal na yan, ngayon lang natin nakita. At yan ay ministry ng Holy Spirit. At pwede niyang gamitin kahit sino. Kahit yung ating kalaban o nag-o-oppose sa atin, pwedeng gamitin ng Panginoon para i-reveal lang sa atin ang ating mga kasalanan. At ang purpose nito ay para i-motivate tayo. Magkaroon tayo ng awareness sa ating spiritual na kalagayan na tayo nga hindi pa perpekto. Marami pang problema, marami pang kasalanan na dapat nating i-correct. At kung makikita natin with humility ang ating mga kasalanan, imbes na depensahan natin ang ating sarili, tanggapin natin na tayo nga ay hindi pa perpekto. Na tayo nga ay nagkakasala. At ito ang magtutulak sa atin ng mabilis sa ating Panginoong Yesus. Kaya mag-grow tayo. Marami sa atin hindi natin alam o hindi natin naunawaan kung paano kumikilos ang Holy Spirit sa atin. Kaya makikita mo sa maraming mananampalataya, mga sincere at masipag na Kristiyano, makikita mo kapag walang humility, kapag walang ganitong humility na hindi kayang tanggapin ang kanilang kasalanan, makikita mo merong something na hindi attractive. Ano mang sipag, ano mang gawin nila, kapag walang humility, hindi attractive ang ganitong klaseng tao. Tingnan mo, ikumpara mo naman sa isang ordinaryong mananampalataya na inaamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan, ang kanyang mga weaknesses, gaano man siya kababa sa kanyang pananampalataya dahil merong humility, merong something na attractive sa kanya.
At mas mabilis siyang mag-grow kaysa sa isang Kristiyano na itinatago ang kanyang kasalanan. Ang isang malusog na Kristiyano, ang isang humble na Christian, the more na i-criticize mo yan, the more na ipakita mo ang kanyang mga kasalanan, the more na sirain mo yan, dahil merong humility, tatanggapin lang niya na siya ay makasalanan. At hindi siya mag-stop doon. Dali-dali siyang pupunta kay Jesus. At makita niya na ang kanyang tunay na katwiran ay wala sa kanyang good works. Nasa perfection o mabuting gawa o perfect na buhay ng Panginoong Jesus. Hindi ba ito ang ating power? Ang gospel. Kaya, ang magiging resulta, mas lalo lang mag-grow ang isang humble na mananampalataya. Hindi mo pwedeng sirain ang isang humble na Kristiyano. Hindi siya pwedeng masira. Dahil merong humility at palagi siyang pumupunta kay Jesus para makita kung sino talaga siya. Ma-realize niya kung anong kayamanan na meron siya dahil sa kanyang pagkikipag-isa kay Jesus. Ang kaalaman din na hindi tayo magiging perfect sa mundong ito, ang magbibigay sa atin ng patience sa pag-deal natin sa ating mga kasalanan at failures. Totoo ang temptation na bumigay tayo dahil sa dami ng kasalanan na makikita natin sa ating mga puso. Ma-frustrate tayo at sumuko na lang tayo. Pero kung alam natin na tayo ay nasa proseso na paunti-unti ay binabago tayo ng Panginoon, magiging patient tayo, matiisin tayo sa ating sarili. Yung klase ng patience na hindi po nagpapabaya. Yung bang, dahil magkakasala naman ako, hindi naman ako magiging perfect sa mundong ito, pabayaan na lang natin ang kasalanan. Hindi po ganon ang klase ng patience. Ang klase ng patience na sinasabi natin, nagiging patient tayo sa pag-deal sa ating mga kasalanan dahil alam natin na ito ang proseso na ginagawa ng Panginoon, ito ang trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoon sa mundong ito na ipakita sa atin ang ating mga kasalanan at ilapit natin kay Kristo sa pagtalikod natin sa kasalanan at pananampalataya. Hindi ba nakakapagod yon? Huwag natin kakalimutan. Kapag tayo ay lumalapit kay Jesus sa pananampalataya, merong contentment, satisfaction na mararanasan. At yung contentment at satisfaction na yon, alam niyo po ba, buburahin niya ang lahat ng pagod, lahat ng sakit na ating naranasan dahil sa pakikipaglaban natin sa kasalanan. At yung contentment na yun, hindi na magbibigay sa atin ng dissatisfaction. Pagkagutom muli, kaya magpupursigi pa tayo sa ating paglakad. So ang unang prinsipyo upang mag-grow tayo sa ating pananampalataya, upang magsikap tayong mag-grow, una po ay ang awareness na hindi tayo magiging perpekto sa mundong ito. Pangalawa, concentration. Concentration. Sa Filipos verse 13, chapter 3, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit, ito po, take note. Isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sa isang runner, kailangan po na siya ay nakafocus sa kanyang takbuhin.
Hindi siya pwedeng tumingin sa kanyang side, hindi siya pwedeng tumingin sa kanyang likod, hindi rin siya pwedeng tumingin sa kanyang mga paa. Kailangan nakafocus siya sa kanyang takbuhin. Kasi kung hindi siya babagal sa pagtakbo, matitisod siya. Ganon din pagdating sa ating takbuhin sa pananampalataya. Merong concentration, nakafocus tayo sa ating main goal, ang makilala ang Panginoong Yesus. At kay Apostol Pablo, makikita natin ang ganitong klaseng concentration sa dalawang paraan. Una, sinasabi niya, nililimot niya kung ano ang nangyari sa nakaraan at nakafocus siya sa inaharap, sa kanyang takbuhin bilang mananampalataya. Ang simpleng sinasabi po nito sa atin, kay Apostol Pablo, ang pinaka-importante sa kanya ay kung ano ang kasalukuyan, na siya ay magsikap at mag-grow sa kanyang sariling lakad bilang isang Kristiyano. Hindi importante kung ano ang nangyari sa nakaraan. Hindi importante kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang importante sa kanya ay ang kanyang takbuhin bilang isang mananampalataya na dapat siyang mag-grow. Merong concentration. Alam niyo po ba, kahit sa ating secular work, applicable ang ganito. Maraming mga tao na magagaling sila sa maraming aspeto ng kanilang buhay. Maraming bagay, marami silang alam na gawin. Pero alam niyo po ba, hindi sila nakakaranas ng tagumpay kahit sa kanilang secular work. Bakit? Kasi walang concentration. Wala silang expertise sa iisang aspeto. Hindi sila nakafocus, walang focus. So, ganun din pagdating sa ating pananampalataya. Hindi po pwede sa ating Christian life na idagdag lang natin ang Panginoong Yesus sa marami na nating ginagawa. Ang Christian life po, nagre-require ng full concentration upang maranasan natin ang tunay na growth. Na meron tayong iisang layunin at nakafocus ang lahat ng ating energy, ang ating resources, ang ating kalakasan, ang ating buhay upang makamit ang iisang layunin na ito, ang maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Hindi po natin sinasabi na wala tayong gagawin sa buhay kundi magbasa na lang ng Biblia at mag-attend ng Sunday service. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, sa lahat ng ating ginagawa sa buhay, ang main motive natin ay para makilala natin si Kristo sa ating mga buhay. Tignan po natin ngayong umaga ang negative part, kung papaano po nagko-concentrate si Apostol Pablo upang mag-grow. Next Sunday, Lord willing, itutuloy po natin. Ang sabi niya, nililimot ni Apostol Pablo ang nakaraan. Kasama dito, sa nililimot ni Apostol Pablo, yung mga nakaraang kasalanan na ginawa niya. O pati yung mga kasalanan na ginawa sa kanya. Alam niyo po ba, dito magaling si Satan na ipaalala sa atin araw-araw yung mga kasalanan na nagawa natin sa nakaraan. At ipamukha niya sa atin na baka hindi tayo tunay na Kristiyano. O wala tayong mukha na iharap kasi meron tayong nagawang kasalanan sa nakaraan. O kaya naman, ipaalala niya sa atin at itulak tayo na magalit kasi merong mga tao na gumawa ng masama sa atin na hindi tama. Kailangan makaganti tayo. Kaya merong bitterness. Merong galit sa puso.
na nagiging hadlang sa kasalukuyan niyang lakad sa pananampalataya. Kaya hindi makaaabante sa pananampalataya. Ang maraming failures at disappointments natin sa buhay, tuwing naaalala natin, nanlulumo tayo. Kaya nagiging hadlang sa kasalukuyan nating lakad. Hindi tayo nagiging confident sa ating kasalukuyang lakad bilang mga mananampalataya. Alam niyo po ba, hindi lang yung kasalanan ang nililimot ni Apostol Pablo, pati yung kanyang mga achievements, mga mabubuting gawa. Pati ang kanyang tagumpay na naranasan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, si Apostol Pablo, siya ang tumayong theologian ng early church. At siya din ang tumayong missionary general ng unang iglesia. At maraming mga iglesia ang naitayo sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Pero ang sabi niya, pati ang kanyang mga mabubuting nagawa para sa Panginoon, kinakalimutan niya. Alam niyo po ba, merong kasing hindi magandang epekto sa atin kapag palagi nating binabalikan yung mga achievements natin sa nakaraan. Dahil nagawa natin ang ganito, pwede naman unti-unti na lang yung paglilingkod. Tatamad tayo. Kapag nag-focus tayo sa ating nakaraang achievements, magiging burden yan. Tatamad tayo sa kasalukuyang lakad natin. Kaya naman si Apostol Pablo, pagkatapos ng mahigit 30 years na lakad niya bilang isang Kristiyano, anuman ang nangyari sa nakaraan, mabuti man o masama, ay sadya niyang kinakalimutan upang hindi maging pabigat, maging hadlang sa kasalukuyan niyang pagsisikap na makamit si Kristo upang maibigay niya ang kanyang maximum effort sa kanyang spiritual maturity upang walang masayang na resources sa kanyang buhay. Dahil alam niya marami pang dapat gawin. Malayo pa siya sa prize. Na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Ito ang tinatawag na banal na paglimot. Dahil si Apostol Pablo din, alam po natin sa maraming sulat niya sa New Testament, sinasabi sa atin na palagi nating alalahanin ang gospel, ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan. Kailangan nating alalahanin ang mga lessons na natutunan natin sa nakaraan upang maging tulong sa kasalukuyan, magbigay ng wisdom sa atin sa kasalukuyan. Kailangan din nating alalahanin yung mga maraming pagkakataon sa ating buhay na naging matapat ang Panginoon sa atin upang magkaroon tayo ng kalakasan sa kasalukuyan na magtiwala sa Panginoon. Ang sinasabing paglimot dito ni Apostol Pablo, yung mga pangyayari sa nakaraan, mabuti man o masama, na nagiging pabigat sa kasalukuyan nating takbuhin. Si Sinclair Ferguson ang nagsabi ng ganito. Makikita mo sa isang mananampalataya ang maturity. Ang maturity sa kanyang kakayahan na kalimutan ang nakaraan, mabuti man o masama. So nagre-require ng spiritual ability para makalimutan natin ang nakaraan. Kung ang sinasabi po ni Apostol Pablo ay simpleng patungkol lamang sa memorya na kalimutan lang natin, gano'n na lang, alam niyo po, madali ang makalimot. Dahil lahat po tayo o marami sa atin, natural na makakalimutin. Pero wag nating kakalimutan na meron tayong pusong
sumasamba. Pusong sumasamba. Kung ano ang kalagayan ng ating puso, ito ang magsasabi kung papaano natin nakikita ang nakaraan. Kapag ang isang Kristiyano po ay sumasamba kay Jesus, nakafocus ang kanyang buhay upang makilala at makamit niya ang Panginoong Jesus, nakikita niya ang kanyang nakaraan gamit ang lente ng mabuting balita. Gamit ang lente ng gospel. Sabihin man sa atin ni Satan na marami tayong nagawang kasalanan sa nakaraan, mag-a-agree tayo kay Satan. Tama nga, marami tayong nagawang kasalanan. Pero i-remind tayo ng Holy Spirit na lahat ng ating kasalanan ay binayaran na ng Panginoong Yesus sa krus. At kung kinalimutan na ng Panginoon ang lahat nating mga kasalanan, hindi ba dapat kalimutan din natin ang ating mga nagawang kasalanan? Kung i-remind tayo ni Satan sa ginawang masama sa atin, at makita natin ang ating situation sa lente ng gospel, imbes na magalit tayo, hindi ba tayo dapat magpatawad? Na kung ako na maraming ginawang kasalanan sa Panginoon, ay pinatawad sa pamamagitan ni Kristo, hindi ba madaling magpatawad sa mga maliliit na kasalanan na ginawa sa atin? So walang bitterness, hindi yan magpapabigat sa atin. Sa maraming failures at disappointments natin sa buhay, kailangan nating makita ang wisdom ng Panginoon. Na ang lahat ng paghihirap, disappointments, failures na ating maranasan, alam niyo po ba, sa wisdom ng Panginoon, lahat ng mga yan ay kinakailangan upang ihanda tayo sa ministry, ultimate ministry, na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ba yan ang nangyari kay Joseph? Sa maraming paghihirap at failures na kanyang naranasan, hindi ba lahat ng mga yun ay preparation lamang ng Panginoon sa ultimate ministry na ibinigay ng Panginoon sa kanya? Ganon din sa ating mga good works. Sa mga ministry na nagawa na natin sa nakaraan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ginamit niya tayong instrumento sa pagsulong ng kanyang gawain. Pero huwag nating kakalimutan, ang pag-ibig, ang acceptance ng Panginoon sa atin, hindi nakadepende sa ating performance. Hindi nakadepende sa ating mga good works. Nakadepende lamang yan sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Tama na magpasalamat at magpuri, maging masaya kung ginamit tayo ng Panginoon sa kanyang banal na gawain, pero ultimately, ang nagbibigay ng joy sa atin, hindi ang ating performance, kundi kung ano na ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan. Kung tayo po ay nag-worship sa Panginoon araw-araw, gamit ang gospel, magkakaroon tayo ng right perspective sa ating nakaraan. At nakikita natin ang lahat ng ating pinagdaanan, mabuti man o masama, na lahat ay nag-aambag para sa ating ikabubuti. At ito ang nagbibigay ng motivation sa atin sa kasalukuyan na patuloy na magsikap. Kaya nating sabihin ngayon, kung ano man ang nakaraan, mabuti man o masama, nasa nakaraan na yan. Wala nang bearing sa kasalukuyan. Merong takbuhin na kailangang mag-focus, i-concentrate ang lahat ng meron ako. At alam niyo po ba, kamukha ni Apostol Pablo, mag-grow tayo sa ating
pananampalataya. Lord willing, itutuloy po natin next Sunday. Kung ikaw ay nandito at wala kang saving relationship kay Jesus, hindi sapat ang iyong mga mabubuting gawa upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi mo kayang abutin ang perfect standard ng Panginoon. Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang nabuhay ng perfect. Sinunod niya ng perfect ang mga kautusan ng Diyos bilang kahalili, bilang substitute. At siya nagbayad ng kasalanan sa krus bilang kahalili din ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Na hindi sila magdidepende sa kanilang sariling mabubuting gawa, kundi magdidepende lamang sila kay Jesus sa Kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. At ito ang panawagan ng Panginoon sa iyo kung ikaw ay wala pa kay Jesus, ang manampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapalinaw sa aming kaisipan. Gusto po naming kilalanin, Panginoon. Ignorante kami sa maraming spiritual na bagay. Maraming pagkakataon, Panginoon, kumakapa kami. Hindi namin naunawaan ang mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay. Pero gusto po naming magtiwala, Panginoon, sa malinaw na revelation mo sa krus ng aming Panginoong Yesus. Na sa iyong pag-ibig ay ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Yesus, upang kami na makasalanan ay ariin mong ganap, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na sinasabi mo sa amin, anuman ang ibinibigay mo sa kasalukuyan, Panginoon, mabuti man o masama, ito'y para sa aming ikabubuti at para sa luwalhati ng iyong pangalan. Gusto po naming panghawakan, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Na ikaw ang Diyos na gracious. Gusto mong i-bless kaming mga taong makasalanan na nakipag-isa sa aming Panginoong Hesus. At nakikita mo ang maraming paghihirap namin, Panginoon, kaya ikaw ay tutugon ng may pag-ibig sa amin. At alam po namin at nagtitiwala kami na ang lahat ay mauuwi sa aming ikabubuti, sa aming spiritual maturity, at para sa luwalhati ng iyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang ating hymn, It is Well with My Soul. Sorrows like sea, billows roll, whatever